So eto mga kababayan, marami po ang magugulat ngayon sa ating pag-uusapan mga sangkay dahil may kumakalat po ngayon sa social media. Pakalat-kalat po ito, isang malaking fake news ng mga DDS. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Naway ayos po tayo dyan. Eto, pag-uusapan po natin mga sangkay, itong malaking fake news no, na kumakalat. Kaya kung sinabing malaking fake news, do, kumbaga hindi po siya kasing galing ng iba, pero marami pong kumakalat kasi kumbaga marami po ang nag-share. So gusto po nating i-debunk ito mga sangkay gamit po ang mga datos, no? Kasi madali lamang po talaga ito ma-debunk, no? Lalong-lalo na po kung mayroon po tayong mga ebidensya. So ngayon, i-debunk po natin ito at marami pong magugulat kung ano pong fake news ito. Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo ay 1.4 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Alright guys, i-click nyo lamang po ang subscribe, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Napakadali lamang po niyan mga sangkay. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay dyan na nanonood. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright guys, eto na nga po. Pag-usapan na po natin. Eto kasi yan. Alam niyo, ilang beses ko na ito nakita. Nung una nga pinababayaan ko lang kasi ganun talaga. Siguro maliit na bagay lang to kasi madali lang naman to. Kumbaga, madali lang naman tingnan yung data. Kaya nga lang, pakalat-kalat na po mga sangkay. Pakalat-kalat na po ito sa social media. Kita nyo, mga naniniwala. Utang, 7.2 trillion in 6 years. May pandemic at nagbigay ng 240 bilyong ayuda at kabilaan ang proyekto. Utang, 15.8 trillion in 3 years. Panahon daw po ni PBBM. Walang pandemya, walang proyekto, kabilaan ng utang. Fake news po yan. Wala daw proyekto, kabilaan ng utang. Ngayon, i-debunk natin. Kasi ito may mga naniniwala, iba talagang tatak Duterte. Hayaan na natin malugmok ang Pilipinas dahil lang sa walang kwentang pagdepensa at pag-idolize niyo. Akala nyo concerned si Marcos sa inyong mga loyalista, gumising kayo, lumalakas lang ang loob niya dahil sa inyo. O ngayon mga sangkay, paniwalang-paniwala yung mga mangmang, di ba? Sorry sa word, pero ito po Ngayon mga sangkay, nag-post ka po ito, sabi ko fake news alert. Napakalat-kalat ngayon. Ayan, no? Ito po yan mga sangkay, pinost ko rin. Utang daw ni PBBM ay 15 trillion at kay PRRD ay 7 trillion lang. So ngayon, i-debunk po natin yan. Talagang ginawan ko siya ng sariling vlog para malaman po ng sambayan ng Pilipino. Pwede ba i-share po natin ito pagkatapos po ninyo mapanood? So magkano ba talaga yung utang ni PRRD at Pangulong Bongbong Marcos? Ito na yon mga sangkay. Tingnan po natin. Nung time ni dating Pangulong Duterte, ang utang po, bago siya umalis sa kanyang administrasyon ay 12.79 trillion. Ayan sabi dito pa nga sa balita, mula pa sa Philstar ito. Sa Philstar po ito nanggaling mga sangkay. Yan, nakalagay naman dito. Ayan. Nag-iwan daw si former President Duterte kay Marcos ng 12.79 trillion. Pero dito, ang pinapalabas nila, 7 trillion, 7.2 trillion, di ba? Ito pa lang, maling-mali na mga sangkay, no? Kaya tayo, mag-iingat po talaga tayo. Ang dami po ngayon kumakalat na fake news, wala daw pong proyekto. Ay, naku po, Diyos mio, marimar, ewan ko na lang. Marami naman proyekto si former President Duterte. Ako, alam ko yan mga sangkay dahil ako po mismo nagbabalita niya noon yung patungkol po sa build ni Tatay Digong. Di ba nga po siya sa panahon niya mga sangkay nakapagpagawa ng New Clark City, di ba? Doon sa Pampanga. Hanggang ngayon inaayos po yan mga sangkay. Marami pong proyekto. Pero mali po ang sabihin
na kakaunti lamang daw po yung utang ni PRRD kaysa sa panahon ni PBBM. Bakit mga sangkay? Ito galing po ito sa data. Former President Rodrigo Duterte left office with a 12.79 trillion debt pile, putting his successor Ferdinand Marcos Jr. in a very delicate fiscal position. O ngayon mga sangkay, ito na. Tingnan po natin, magkano ba talaga? Okay? Magkano ba talaga yung utang ni PBBM? Di ba? Nag-iwan daw ng 12 trillion. Nakalagay po dyan Nag-iwan daw si PRRD ng 12.79 trillion. Magkano ba talaga yung utang ni PBBM? Ito yun mga sangkay. Ang utang ngayon, ito national government. Utang po ito. Ito sa panahon po ni PBBM. Umabot po ng 15.18 trillion pesos. Ulitin ko, 15.8 trillion pesos. So, ngayon mga sangkay, balikan natin ang utang ni PRRD. Ito yung utang ni PRRD na iniwan kay PBBM. 12 trillion. Ito ang kabuuhang utang ngayon sa panahon ni PBBM, 15.18 trillion. Ibig sabihin, mga sangkay, itong 12 trillion na utang ni PRRD, nadagdagan lamang daw po sa panahon ni PBBM ng 3 trillion. 3 trillion, mga sangkay. Kasi 15 all in all or overall, 15 trillion. So ngayon, maling-mali po yung pinapakalat ng mga anti-Marcos, anti-Duterte na pinapaniwalaan din ng mga ayoko magsalita ng medyo mabigat mga sangkay. Siguro ng mga hindi na lang nagsasaliksik para hindi kayo masaktan. Kasi malamang masasaktan yung iba dito Ayan 15 trillion, ibig sabihin mga sangkay, nasa 3 trillion lamang po ang utang ng administrasyong ito. O, di ba napakaliit? 3 trillion, samantalang dito kay PRRD, 12 trillion. O, ngayon, sino mas malaki yung utang? Sige nga. Bilangin nyo na. Ito hindi po ito galing dito sa mga post na ito. Hindi po yan galing dyan ito. Maling-mali po yan mga sangkay. Tama naman to Pero, my goodness, ang nautang pa lamang po dito ni PBBM, 3 trilyon pa lang, nadagdagan pa lamang po. Kakaunti, lamang kakapiranggot. Ito nga, nakapagtataka, bakit kakaunti lang nagiging utang ngayon ng Pilipinas? Sa kabila po ng katotohanan na marami pa rin pong proyekto na gumagana ngayon o ginagawa sa panahon na ito, mga sangkay, especially this 2025. Ayon po sa report, mas marami daw pong project ang ilalabas this year. So ngayon, kung 3 trillion lang ang utang ni PBBM, na dinagdagan lamang po kung kaya't naging 15 trillion, anong ginagawa ngayon ng pamahalaan? Ito yung good news. Ito nakalagay dito mga sangkay, government settles 91.6% of debt service for 2024. So sa ngayon mga sangkay, nakakabayad po tayo ng mga utang sa Marcos administration. Hindi na po tayo yung utang ng utang. Isipin nyo mga sangkay, basahin natin. Marcos administration increase its debt payments to 1.86 trillion as of end October, settling more than 90% of its programmed obligation for the year. Kita nyo na mga sangkay. First time mangyari na sa pamahalaang ito, nakakabayad po tayo ng malaking utang. Baka nga ang mangyari mga sangkay, bago po matapos ang Marcos administration, mabura po yung utang. Ito yung nakakagulat dyan. Malaki po talagang himala ito mangyayari, guys. Kapag nawala yung utang natin. Alam niyo kapag nangyari yan, mga sangkay? Kapag nangyari na mawala ang utang ng Pilipinas, balikan po natin ang kwento tungkol sa Marcos Gold. Alright? Naku, mga sangkay, medyo malalim na usapin yan. Medyo malalim na usapin yan. Ay, wag mo muna natin i-discuss mga sangkay. Pero may mga nakikita akong mga influencer na nagsisiwalat tungkol sa mga hidden agenda ngayon ng pamahalaan.
Hanapin nyo na lamang po yan. Napakarami po niyan mga sangkay. Nagsisiwalat sa social media na may malalim po na mga impormasyon. Sabi ko nga, saan kaya kumukuha ng mga impormasyon itong mga ito? So ngayon mga sangkay, uulitin po natin. Tanging sa Marcos administration lamang, itong PBBM administration, nakakabayad po ng utang na pagkalaki-laki. Ulitin ko, 15 trillion ang buong utang ng national government ngayon sa ilalim po ni PBBM. Pero ang may pinakamarami kung bakit naging 15 yan ay dahil po sa utang ni PRRD na 12.79 trillion. Sa madaling sabi, 3 trillion lamang po ang naging utang ng pamahalaan. Tapos, nakakabayad pa po tayo ng mga malalaking utang. Ayan o. Ngayon, gets nyo na mga sangkay. I hope na maliwanag na po ito sa ating lahat. I-debunk po natin yan. Ikalat po ninyo itong video na to. Alright, so, ano po ang inyong opinion? Mag-comment lamang po sa ibaba. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.